Super excited ako ngayong araw dahil na-approve po ako at na-ofera ng halagang 7,000 pesos na credit limit ni Maya Apps. At last guys, binigyan na rin po ako nila ng chance na ma-experience ko rin yung kanila pong borrowing services which is na si Maya SC Credit. Sa mahabang panahon na naghintay po ako guys na ma-approve po ako dito, ito na talaga guys yung pinaka-exciting dito kay Maya dahil nga po at last na-approve na rin po nila yung application ko dito after so many times na nag-try out ako na manghiram dito ng pera. Lagi na lang lumalabas ay not yet eligible. Pero nga po guys, this time, pagkabukas ko nga lang po ng aking Maya Apps, ayun, na meron na nga po akong available credit limit sa kanila pong Maya SC Credit. Kaya nga po this time guys, abay excited din ako na share nga po sa inyo kung ano nga ba or paano nga ba ako dito na-approve. Paano ako naging eligible dito kay Maya SC Credit? Kahit na nga po guys, hindi ko po ito ganong ginagamit si Maya Apps. Only that guys is yung nangungulikta lang po ako dito ng voucher kapag may mga notification na meron daw po akong available na voucher. Ayun, kiniklaim ko lang po siya and then kino-convert ko lang po siya guys into load. Aside po dyan guys, hindi ko na po ito ganong nagagamit si Maya Apps. Gaya ng cash in, cash out or kahit na nga po guys yung pagbabayad sa mga online transactions, hindi ko po ito nagagamit si Maya Apps. Kaya nga po guys this time, so hindi ko po ini-expect na ma-approve na rin po ako ngayon. Kaya naman guys, panoorin niyo po ang video nito. Dahil nga po guys dito, ibabahagi ko nga rin po sa inyo ano-ano nga ba yung mga deductions dito or yung mga charges na nakapaloob doon sa kanila pong offer na 7,000. And take note nga din po guys, dahil ito nga po guys si Maya, sila nga po pala mismo guys ang magno-notify sa iyo if ever nga pala na magiging eligible ka na. Kaya yun po guys yung nangyari po sa akin dahil nagulat na nga lang din po ako na meron na kagad ng notif na ready na nga daw po yung aking credit limit na may transfer sa aking Maya wallet. Napaka-basic lang guys. Kung kayo nga rin po guys ay katulad ko rin na naghihintay din na ma-approve dito kay Maya Apps, aba guys, huwag po kayong mawala ng pag-asa. So, gamitin nyo lang po yung inyong Maya Apps. Kiniklaim ko lang po guys yung available voucher na sinesend nila sa akin and then kino-convert ko lang po siya sa load. Kayo din try nyo rin. Baka nga din po sa inyo ay maging effective din po ito na ginagawa ko. So, napaka-basic lang guys. So, kailangan nyo lang po dito ay gagawa po muna kayo ng account. Mag-open account kayo dito kay Maya. Antay lang po kayo ng ilang buwan. If ever nga po na sa unang try nyo ay hindi kayo na-approve sa kanila pong borrowing services dito, so wag nyo lang pong i-install or wag lang po kayong mag-log out dito kay Maya Apps. So parang every month po ako dito nagta-try out na mag-apply and then ito na nga po yung pinakang the best time dahil sila na po mismo ang nag-notify na meron na nga po akong available credit dito sa kanila. And take note nga po guys, dahil for the first time po ay 7,000 pesos nga po guys ang in-offer nila dito sa akin. So sobrang excited ko nga po guys. Ayan, so in-explore ko na rin po guys yung kanila pong loan details and then yung ano nga ba yung mga charges nila dito. Pinakita na nga po nila kagad guys yung billing details. So credit limit it's 7,000 pesos and service fee nga daw po nito guys ay 8.99% against used limit. And billing end date. So, ang pinili ko nga po dito guys, every second of the month. Bibigyan ka naman nila po guys ng options. Ikaw na po mismo ang magde-decide tuwing kailan mo ba babayaran yung nahiram mo dito na pera. So, due date is 15 days after your billing cut-off date. Since meron na nga po ako guys ng credit limit na 7,000, so dito pala, pwede po pala ako na makapag-decide, na pag-desisyonan ko rin po na guys na 2,000 lang muna hihiramin ko. Meron din po silang fees and interest. The effective interest rate ay 9.05%. And service fee nga po guys ay 8.99% plus documentary stamp tax. So late penalty fee, 0.17% times overdue principal amount times number of days late. Meron po sila ditong basihan guys if ever nga po na ma-overdue po ako dito ng pagbabayad. So napakadali lang guys kung paano nga ba mag-transfer ng pera sa wallet. So, click mo lang po itong transfer to wallet. Mamili ka lang po kung magkano nga ba yung withdrawin mo. Like, for example po sa akin guys, ay 2,000 lamang po ang kinuha ko. So, na-transfer din po kaagad sa aking wallet yung halagang 2,000 pesos. And, kagandahan pa dahil pwede mo nga daw po siya guys na i-partial or i-full pay. So, and kailangan ko nga po guys na ibalik yung halagang 2,181.03.
And ito nga po guys yung details of loan. So, fee applied is yung DST, which is na 1.23 pesos. And service fee nga daw po is na 2,000 pesos ay 179.80. And then transfer amount nga po ay yung buong 2,000 pesos. Kaya po siya guys nagtotal ng 2,181.03. And mabilis din po pala dito guys magbayad kay Maya Credit dahil makakapamili nga po kung gusto mo ba ay automated or pwede naman din po guys na ipaprocess mo yung pagbabayad mo na meron lamang pong lower fee ka na babayaran. If ever nga po na ikaw mismo ang magpaprocess ng iyong pagbabayad dito. And then dito nga po guys sa akin, ang pinili ko nga po dito is yung auto-deduct na lang po. Automated system nila na kung saan nga po kapag dumating na sa due date mo ay kailangan na meron ng laman yung account ko, kung magkano ba yung babayaran ko para sila na po mismo ang magdideduct. If ever nga po na dumating na yung due date. Naklik ko lang po ito na transfer naman siya kaagad guys sa wallet ko. So, nag-appear kaagad doon sa Maya wallet ko yung halagang 2,000 pesos. Ganun lang pala guys, kabilis. Kadali mag-approve ito si Maya Easy Credit. If ever nga po guys na maging eligible na po kayo dito sa kanila pong borrowing services. So, tip ko lang po guys sa inyo ay huwag po kayong mag-give up na mag-try out na sumubok lagi na mag-apply dito kay Maya Easy Credit. Parang months lang po guys ay ayun na nagulat na lang ako na approve or eligible na pala ako dito sa kanilang Maya Easy Credit. So and guys, so sana po at least nakatulong sa inyo yung kunting pagbabahagi ko ng aking experience dito kay Maya Easy Credit na kung saan ay naging excited na ako ngayon dahil nga po na-approve na ako dito at na-operan pa guys ng 7,000 pesos as a first timer borrower dito. Nakadepende naman po yun sa magkano nga ba yung i-offer nila sa inyo if ever nga po na maging eligible na po kayo dito. And then, aralin nyo na lang din po kung magugustuhan nyo po ba or hindi yung kanila pong unlock. Dahil para po guys sa akin, nagustuhan ko. Kaya nga po guys ay nakautang kaagad ako dito ng 2,000 pesos for the first time na ma-approve at ma-offera nila ako ng pera dito. So and guys, so thank you for watching and for listening at pag-support niyo po dito sa aking YouTube channel. So God bless po guys. Thank you po. Bye-bye.